Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Ako na po pala yung nagluto ng pangtanghalian namin. Pero si mama na po pala yung naghanda ng mga ito. Sa totoo lang ay late na nga din po kasi kaming nagising. At pang umagahan at pangtanghalian na nga din po namin ito pong niluluto ko. Naggisa nga lang po muna ako nito pong sardinas. At eto po palang repolyo yung ihahalo ko dito. Ginisang repolyo po pala ito pong lulutuin ko. Isang buong repolyo po pala ito pong hiniwa ni mama. Sayang nga lang po at naubusan pa nga po kami ng kamatis. Masarap nga din po sana kasi ito kapag po may kamatis. Wala naman daw po kasing mautusan si mama para nga daw po bumili. Kaya sabi nga po ni mama ay okay na nga lang din daw po kahit wala na. Pagkagisa ko po pala ng sardinas ay nilagay ko na nga din po yung repolyo. Maanghang na sardinas po pala yung nilagay ko dito. Pagkalagay ko po pala ng repolyo ay tinimplahan ko na nga din po ito ng asin at nor cube. Pero habang ginigisa ko nga po yung sardinas kanina ay nilagay ko na nga din po yung paminta. Yun lang din naman po mga kalabs yung nilagay ko pong pampalasa dito at wala na nga pong iba. Yun lang po kasi yung nakasanayan naming pampalasa ng ginisang gulay. At sa totoo lang ay gustong gusto ko nga din po yung ganito pong ginisa sa sardinas. Lalo na nga din po mga kalabs kapag po petchay ito. Bilis nga lang din po pala akong nakaluto mga kalabs. Medyo half cook nga lang po yung pagkaluto ko dito mga kalabs. Ganun nga din po kasi yung nakasanayan naming pagluluto ng gulay. Masarap din po kasi kapag po makrunchy-crunchy pa kapag nga po inunguya ito. Pagkaluto nga po nito ay sinalin ko na nga din po ito sa bowl. Para nga po makakain na nga din po kami kaagad. Naisipan ko nga po na ako po muna yung magluluto nito dahil na-miss ko na rin po kasi ang paggisa-gisa. Lalo na nga din po yung paghahalo-halo ng gulay. At eto na nga din po pala lahat yung isang buong repolyo na ginisa ko. Pagkaluto ko nga po ay ako na nga din po yung naghanda dito sa mesa para nga po makakain na rin po kami. Eto nga pong si kuya ay puro laro na nga lang po ang alam. Sabi ko nga po sa kanya ay tumayo na po siya para nga po pumwesto na po dito. Sabi nga din po ni mama ay ipiprito niya nga lang daw po saglit eto pong tuyo. Pagkaprito po pala ni mama, eto nga at kumain na nga din po kami. Konting-konti lang naman po yung sabaw na nilagay ko dito, pero parang dumami nga po yung sabaw niya oh. Pero okay lang naman po mga kalabs dahil masarap rin naman po ito kahit po may sabaw. Tignan nyo naman po yung plato ko na parami pa nga po ako ng lagay ng gulay at sabaw. Kaya na naman nga po ulit kami nakapagluto ng ginisang repolyo. Madalas po kasi ipinapansahog nga lang po ito ni mama kapag nga po nagluluto siya ng sinabawan. Habang kumakain na nga po ako dyan, si mama nga po ay nagtitimpla pa nga lang po siya ng kape. Sabi ko nga po kay mama ay parang gusto ko nga din pong magkape, kaya eto nga po 3 baso na nga din po yung pinagtimplahan ni mama. Pero naglagay nga din po si mama ng Bear Brand sa kape ko. Parang gusto ko nga din po kasing magkape mga kalabs 3 nga lang po ito dahil ayaw naman po kasi ni kuya ang magkape. At puro gatas nga lang din po yung iniinom ni kuya. Pero sa totoo lang ay si papa nga po talaga yung madalas pong magkape sa amin. Napadami nga din po pala ako ng kain mga kalabs. Hindi ko pa nga po naubos yung pagkain ko ay parang busog na nga po ako. Marami nga din po kasi akong pinapak na gulay Bago po pala pumasok si papa ay nagpaprito pa nga po siya kay mama ng Shanghai. Ito daw po kasi yung gusto niyang baunin Pagkabihis niya nga po ay nagpaalam na nga din po si papa dahil aalis na nga din daw po siya. Eto nga at umuwi na nga din po pala yung pinsan ko pong si Yumi. Nagpapakyut pa nga po siya mga kalabs